At ngayon naman po para po ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ms. La Rosa at lahat po ng viewers ng PTV4. Mr. Mendoza, sa mga oras sa ito po ba, ano na po ba yung nakikita ninyong pagbabago dito po sa lagay ng Bagyong Nando na patuloy pa rin pong umiiral dito sa loob ng ating area of responsibility? Totoo po yun na may pagbabagong naganap sa ikinikilos, galaw at intensity po ng Bagyong Nando. Noong nakaraang araw po, siya ay tropical depression. Noong mga nakaraang dalawang araw, siya po ay tropical storm. At ngayon po, still tropical storm. Kaya lang, medyo lumakas po. At kanina po, ika-4 ng umaga, ang sentro ng bagyong si Nando ay namataan po sa pamagitan ng all available data sa 120 kilometers po ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour, malapit po sa gitna. At pagbugso po ng hangin na umaabot po sa 100 kilometers per hour. Ito po'y inaasang kikilos pa ng pa-north-northwest sa bilis pong 15 km bawat oras. Kung sakali pong hindi po magbabago ang direksyon na kanyang tinatahak at hindi rin po magbabago ang kanyang velocity, ito po ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa araw po ng bukas sa bandang hapon po, August 29. Ayan, naabangan po natin yung paglabas itong si Bagyong Nando at mga kabay, narinig naman po natin na posible pong bukas o araw po ng Huwebes ay makalabas na ng ating PAR itong si Bagyong Nando. Kaya ito po ay maituturing na natin na magandang balita at sana nga po ay mapibilis pa yung paglabas nito dito sa ating area of responsibility. Mr. Mendoza, saan po ba nakataas ngayon ang storm warning signal? Meron pa po ba tayong storm warning signal number 2 hanggang sa ngayon? Hanggang sa ngayon po, nakataas pa rin po yung public storm warning signal o babala ng bagyo numero 1 sa Batanes Group of Islands. Pero sa akin pong palagay, yun po yung magiging signal number 1 na lang po mamaya pong tanghali. And then, signal number 1 po, nakataas po sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Ang Batanes Group of Islands po ay makakaranas po ng masungit na panahon sa araw na ito. At ang Babuyan, Calayan Group of Islands makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso po ng hangin sa araw pong ito. Ayan po, para po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Mendoza, alam na po natin kung ano po yung dapat nating asahan sa mga susunod na oras. Pero Mr. Mendoza, paano naman po yung mga nalalabing bahagi ng ating bansa? Ano po ba ang ating laman dito sa 5 AM weather forecast para po sa Visayas at sa Mindanao at syempre po sa natitirang bahagi pa ng Luzon? Muli ko pong babanggitin, naririto po yung bagyong si Nando. Ang Batanes Group of Islands po ay makakaranas ng masungit na panahon sa araw pong ito. Hanggang tanghali po, kung di po ako nagkakamali. And then, ang Babuyan at Calayan Islands ay makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin na may maalon hanggang sa medyo maalong karagatan. At ang Ilocos Region, Cordillera Region at ang probinsya ng Zambales ay makakaranas po ng maulap na papawiri na may katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi po ng Luzon ay makakaranas din ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ang Kabisayaan po at Mindanao ay makakaranas po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa araw pong ito. So ayan po mga kabayan, alam na po natin kung ano po yung mga dapat nating paghandaan dahil na-detalye naman po ni Mr. Mendoza kung aling-aling mga lugar po yung makakaranas ng maulang panahon. At ito naman, kanina po nabanggit nyo ang tungkol dito sa public storm warning signal. Ngayon naman po, ito pong gale warning natin, meron pa po ba tayong nakataas na ganitong babala para po sa kapakanan ng ating mga kababayang mga mangisda? Dahil umiiral pa rin po yung tinatawag nating southwest monsoon at dahil po sa epekto ng bagyong si Nando, yung pong silangang bahagi ng Northern Luzon at ang kanlurang bahagi po ng Northern Luzon ay makakaranas po rin po ng mga maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ito po ang gale warning na nakataas sa mga lugar pong ito. Ang weather po doon ay magkakaroon ng cloudy skies with scattered to widespread rain showers and thunderstorms. At ang taas po ng alon ay mula po 3 to 4.5 meters. At akin po pinapayuhan ang mga magdaragat, ang mga mangingisda na huwag pong papalaot
sa mga lugar po na yon sa western part at eastern part ng Northern Luzon. Sa karagatan po yon. Mr. Mendoza, mula po sa pagiging tropical depression, ngayon nga po ay naging tropical storm na itong si Bagyong Nando na patuloy po nating binabantayan. At kasabay po ng pagiging tropical storm nito, ay nabigyan na rin po ito ng international name. So ano po bang international name nitong si Bagyong Nando at ano po bang ibig sabihin nitong pangalang ito? Kapag mayroon pong pumapasok na isang tropical cyclone, tropical depression o tropical storm o typhoon sa bansang Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, binibigyan po natin yan ng international name. Ngayon po naman, sa Bagyong Sinando, ang kanya pong international name ay Pretty Girl. Ang ibig po sa Pretty Girl, Kongray. Ang ibig po sabihin sa pangalang Cambodian, Kongray, ibig sabihin ay Pretty Girl. Ang ibig po sabihin, tulad po ng nakikita natin dito sa larawan, magandang binibini, magandang dalaga na naglalarawan ng kanyang kagandahan doon po sa bulubundukin ng Cambodia. Kaya ibig po sabihin ay ang Bagyong Sinando ay medyo maganda. Maganda ang kanyang itinatakbo. Papunta po roon sa Northern Luzon and then papunta po doon sa Batanes Group of Islands at natakbo rin po ito ng medyo maganda palabas po ng Philippine Area of Responsibility pagkat hindi po naman masyado itong naminsala sa bansang Pilipinas. Ayan, bagong kaalaman na naman po para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ngayon lang po nalaman itong tungkol dito sa Kongray. Nang ibig sabihin nga po ay Pretty Girl dyan po sa Cambodia. At ito naman, Mr. Mendoza, ayon po sa Pag-asa, ang average number ng tropical cyclone o bagyo na pumapasok sa ating park kapag ganitong buwan ng Agosto ay maaaring umabot ng 3 hanggang 4. So ngayong taon pong ito, sa August 2013, ay nakaka-4 na po tayo. Ito nga pong pang-4 ay si Bagyong Nando. So inaasahan pa po ba natin na sa mga nalalabing araw nitong buwan na ito ay meron pa pong posibleng mabuo na bagyo? At ano na po ba ang kondisyon o status nitong low pressure area dito po sa West Philippine Sea na namataan po natin itong mga nakarang araw? Meron pa po tayong 3 o 4 na araw na nalalabi sa buwan ng Agosto. May posibilidad pa rin pong mabuo na isang low pressure area hanggang isang maging ganap na tropical depression o isang ganap na bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan ng Agosto. And then, yung pong low pressure area sa West Philippine Sea, sa kanlurang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility, sa ngayon po sa ibang meteorological agency, ito po ay ganap ng tropical depression. Bagyo na po siya. Siya po'y kumikilos ng pakanluran ng isang marahang pagkilos at wala na po itong epekto sa bansang Pilipinas. Kaya lang, yun pong ating hanging habagat ay nahahati ng tropical depression na ito, west of the Philippine Sea, na yung pong ibang hanging habagat ay dinadala po ng panahon patungo doon po sa West Philippine Sea. And then, yung pong ibang hangin ay napupunta po sa Bagyong Sinando. Kaya po, hindi po ganap na nagiging malakas yung ating hanging habagat. Kaya medyo po maganda ang panahon as compared sa mga nakaramang araw, nakaramang bagyo, na pag solid po ang southwest monsoon, malalakas po ang mga pag-ulan sa Luzon, sa kanlurang Visayas, lalong-lalo na nga po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya nga po, ang ibig po sabihin ng LPA sa west of the Philippine Sea, ay yun nga po ay magdadala ng medyo magandang panahon sa bansang Pilipinas kasi kinuha na po niya yung ibang bahagi ng hanging habagat na sana nga po ay magdadala ng mga pag-ulan sa ating pong bansa, lalong-lalo na nga po sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Ayan, patuloy pa rin po tayo mag-monitor sa magiging mga pagbabago sa lagay na ating panahon. Maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon at syempre po dagdag kaalaman para sa ating mga manonood.